Ako si Edgar Oliveros. Pangarap ko makapagtapos yung anak ko ng pag-aaral para mawala man ako. Yun lang man lang imapamaan ako sa kanya, pag-aaral. Ako po si Alan Ray Turco. Pangarap ko sana sa dito sa community na marami pa po kami matutunan. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. Nagdarasal at nagsusumikap para malampasan ang bawat hakbang patungo sa ninanais na pangarap. Ngunit paano kung ang paglakad sa landas ng tagumpay ay tila literal na balakid? Ang kakulangan nga ba ay suntok sa buwan sa pagkamit ng mga pangarap? Libo-libong Pilipino nagtitiis at lumalaban sa mga hamon ng buhay. Kabilang na dito ang mga nasa vulnerable sector, gaya na lamang ng senior citizen, kababaihan at mga katutubo. Kabilang din sa sektor na ito ay ang mga persons with disability o PWDs na sumasabak na pagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Ang mga PWDs ay nanatiling isa sa mga marginalized sector sa bansa at employment ang isa sa mga matitinding pagsubok na kanilang kinakaharap. Kaya naman isa ang Department of Labor and Employment sa mga ahensya ng pamahalaan na nagsusulong sa kapakanan ng mga manggagawang may kapansanan sa pamamagitan ng mga polisiya at programang pangkabuhayan, pang-empleyo, pangkalusugan at kaligtasan sa lahat ng pagawaan. Ayon sa datos ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, may kabuuang bilang na 1,013 PWDs ngayong taong 2024 ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DELEP. Isa lamang sa magpapatunay nito ay si Mr. Richard D. Arseno, Administrator, Farm Manager at Founder ng Livelihood Education and Rehabilitation Center o LERC sa Caloocan City. Ang Livelihood Education and Rehabilitation Center o LERC ay isang 3 palapag na gusali na itinayo pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ginamit bilang sentro ng pananaliksik noong panahon ng malarya. Noong 2003 ay muling binuksan ng LERC at naging sentro ng programa sa pagpapagaan ng kahirapan na nagsulong ng empowerment para sa mga taong may kapansanan. By the way, my name is Richard D. Arseno. Ako yung founder and administrator ng LERC. Yung Livelihood Education and Rehabilitation Center ay itinayo ito para sa persons with disabilities at saka yung mga other vulnerable groups. Ang framework kasi na ginawa namin, disability, family, and community. Person with disability, family, and community. Hindi pwedeng exclusive lang sa person with disability kasi hindi niya kakayanin sa bigat ng problema. So, kasama din ang pamilya kasi sa pamilya mismo niya, mahirap sila. Bago pa man narating ni Richard ang tagumpay sa pagbuo ng LERC, dumaan muna siya sa matinding hamon ng buhay dahil sa walang humpay na pagsubok at kahirapan. Nung pandemic kasi, ma'am, yun, isa sa pinakamahirap. Imagine nyo po, wala naman po kami kasing pinagkukunan talaga. Kami-kami na lang po gumagawa ng paraan. Yung nandito na, mapuputulan na kami kinabukasan, puputulan na kami ng kuryente. Talagang wala na, umiiyak na ako, sabi ko. Saan kami kukuha ang pambayad sa kuryente? Kasi ang laki ng bill namin. Ang kakulangan sa pinansyal ang naging balakid sa pagbuo nito. Dahil porsigido na lumaban sa karera ng buhay, naisipan ni Richard na lumapit sa DOLE. Nawalan kasi karamihan ng trabaho ng pandemic, ng COVID-19. So lahat nag-stop eh. Hindi pwede, kailangan kumain ng tao, kailangan magkumita. So kaya ang hiningi ko sa DOLE, Food Security Project. Agad-agad na sumaklolo ang kagawaran ng paggawa at empleyo sa pambansang punong rehiyon sa kanilang hiling. Nabiyayaan ng LERC ng 250,000 pesos noong taong 2021 upang makapagsimula sa kanilang nais na proyekto, ang Urban and Food Security Project, na kung saan isa ito sa dahilan sa pag-ahon nila mula sa pagkakalubog ng kanilang hanap buhay noong panahon ng pandemya. Ang binigay sa amin yung chicken raising.
Nag-alaga kami ng mga Rhode Island. Then dinagdagan namin ng broiler, dinagdagan namin ng native chicken. Hanggang yun, nakaraos. Nagtanim, nag-alaga ng mga iba pang rabbit, nagkaroon kami ng fish pan, nagkaroon kami ng fertilizer production, meron kami hydroponics, may herbs kami. Kasi mahal ang feeds ng chicken, nakatulong para sa supplemental. So in short, dahil sa tulong ng DOLE, naparaos namin yung critical time ng pandemic. Salamat na lang, naisalutahin itong kabuhayan program ng DOLE. Ang pagtanggap ng tulong mula sa DOLE ay hindi lamang nagbigay ng financial assistance, kundi pati na rin ng bagong pag-asa at inspirasyon para sa kanilang komunidad. Mula nang magawaran ng assistance ng DOLE, simula noong taong 2021 ay kumikita na ang LERC sa halagang kaya ng matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsimula ang LERC sa isang pangarap, mula sa simpleng negosyo hanggang sa pagsasagawa ng mga proyektong pangkabuhayan. Naging daan ang tulong ng DOLE para sa kanilang pag-unlad. Bago dumating ang kabuhayan project ng DOLE, yun nga, furniture ang ginagawa namin, school furnitures. Then meron kaming patahian ng mga bags, printing. Ayun, basically yun ang mga ginagawa namin. So nung pumasok ang DOLE, nitong kasagsagan ng pandemic, nakapasok yung urban agriculture. Nagkaroon kami ng bakery, nagkaroon kami ng itong coffee shop. So sa tulong din ng partnership namin sa Dr. Jose Rodriguez Hospital, Tala, Caloocan City, yung bake shop naman namin sa tulong ng iba ring government agencies like Department of Science and Technology. Yung DA, tinulungan kami sa urban agriculture. Kaya salamat sa DOLE kasi nabuksan yung partnership sa ibang mga agency. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanilang kinakaharap, patuloy na nagbubukas ng mga bagong oportunidad ang mga manggagawang may kapansanan sa LERC. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanilang tagumpay sa trabaho, kundi pati na rin sa kanilang pagiging mabuting ehemplo para sa iba. Sa pamamagitan ng kanilang katatagan at dedikasyon, patuloy silang nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon na siyang nagpapatunay na ang mga limitasyon ay hindi hadlang sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Yung full support nilang ibinibigay sa amin, napakalaking bagay para doon sa mga kabataan ng Caloocan na makapag-aral dito, makatulong kami sa mga disabled. Yun ang pangarap ko na umasensor sila. Wala pa man, pero meron nang naiuna before. Pinagpapasalamat na namin sa DOLE yan. At sana po, huwag nilang munang pabayaan ang PWD sectoral. Kami po yung humihingi ng tulong at nagpapasalamat sa mga tulong na naibigay. At gusto po sana namin na continuous naman po yung tulong sa amin. Huwag niyo na po kami bitawan pa kasi kayo lang po talaga ang aasahan namin. Sana po more programs pa para sa PWD. At kahit na hindi sa PWD, doon sa mga taong may puso na ibigay yung sarili nila para sa ibang tao. Sana yun yung tulungan din nila. Pero napakalaking tulong po yung binigay ng DOLE. Kasi may mga seminars. At yung mga seminar na yun, malaking tulong po sa amin yun dahil habang buhay na yun namin kayamanan. Kung ano yung natutunan namin, pwede namin maipasa yun sa mga next generation na tulad namin. Ang hadlang ay yung bang maglingkod, tumulong sa mga less fortunate, mas naghihirap kesa sa amin. Sana po more patient and huwag silang magsasawa. Natulungan yung mga organization na although hindi naman kalakihan, pero ang hangad is tumulong sa kapwa Pilipino.